Welcome sa Cloudy Movie Recap. Si Tom ay isang teenager na may matinding hilig sa mga kwento tungkol sa mga dragon. Ngunit lumaki siya na palaging sinasabihan ng kanyang ina na ang mga ito ay mga nilalang nakathang isip lamang at matatagpuan lamang sa mga alamat at kwento. Isang araw, isinama siya ng kanyang inang si Olivia, isang geologist, sa isang helicopter tour upang makita ang Seren Fissure, isang lugar na may malalaking ilog ng lava. Pagkatawid nila sa lugar, dumating sila sa punong tanggapan ng proyektong aari at sinalubong sila ni Ginang Wong, na humiling sa kanyang anak na babae na samahan si Tom. Nang dumating ang ibang mga estudyante sa headquarters, sinalubong sila ni Philly, ang hepe ng seguridad, na bumati sa kanila sa International Center for Excavation Research and Investigation. Dinala ang grupo sa visitor center, ngunit lihim na lumihis si Tom upang makapunta sa mga bawal na lugar ng pasilidad. Habang inoobserbahan niya ang fissure, napansin niya ang tila kidlat na papalapit, at kasunod nito ay isang lindol. Sa mga sandaling iyon, may isang empleyado na nahulog at nakabitin sa gilid ng bangin. Agad na tumakbo si Tom upang tumulong. Pinatunog niya ang alarma, kumuha ng lubad, at sinubukang hilahin si Linda pataas. Ngunit kulang ang kanyang lakas at nadala rin siya pababa. Sa huling sandali, dumating si Philip at nailigtas silang dalawa. Matapos ang insidente, pumunta sina Tom at ang kanyang ina sa kanilang kwarto. Napansin ni Tom na galit si Olivia. Sa pagtatanggol sa sarili, sinabi niyang lahi siya ng mga Viking kaya't likas sa kanya ang pagiging mapangahas. Nagpasya ang binata na bumalik sa fissure upang alamin kung ano talaga ang nakita niya. Ngunit tinawagan si Olivia ni Ginang Wong at pinasimulan na ang kanyang ekspedisyon. Habang abala ang kanyang ina sa trabaho, ginamit ni Tom ang drone upang siyasatin ang lugar at may nakita siyang nakatago sa mga bato. Nang papalapit na ang drone, tinamaan ito ng kidlat kaya kinailangan niyang bumaba upang kunin ito. Doon niya napansin ang isang nilalang na nakatrap sa mga bato at siya'y natakot. Agad siyang umakyat pabalik. Ngunit nagbago ng isip nang makita niyang kailangan ng tulong ng hayop. Napansin niya ang buntot nito at inalis ang batong nakapatong dito. Matapos nito, biglang naglabas ng kidlat ang nilalang at winasak ang mga batong nakapalibot. Sa gitna ng pagsabog, nadulas si Tom ngunit nakakapit siya sa bato. Nang makaahon, natuklasan niyang ang nilalang ay isang dragon na takot sa liwanag. Gamit ang kanyang flashlight, napaatras niya ito ngunit nahulog siya habang umaakyat. Sa kabutihang palad, bumalik ang dragon at sinagip siya. Pagkatapos siyang sagipin, dinala siya ng dragon sa isang kuweba. Agad na naghanap ng daan palabas si Tom, ngunit nagsimula ang habulan ng agawin ng dragon ang kanyang backpack. Pagkatapos kainin ang lahat ng kanyang merienda, ibinalik ng maliit na dragon si Tom sa pasilidad at saka ito umalis. Kinabukasan, naghanda si Tom para sa kanyang unang araw sa paaralan at sinabi kay June na nakakita siya ng dragon habang nag-iikot sa fissure. Pagkatapos ng klase, bumalik siya sa kuweba at nagdala ng mga pagkain para sa kanyang bagong kaibigan. Ngunit nalaman niyang hindi gusto ng dragon ang pagkain ng tao, kaya't nag-eksperimento siya ng iba't ibang pagkain. Sa huli, natuklasan niyang isda ang paborito ng dragon. Matapos nilang magbahagi ng isang buong pakete ng fish nuggets, naging matalik silang magkaibigan at isinama siya ng dragon sa isang paglipad sa bangin. Ngunit habang nasa ere, muling lumindol at muntik na silang matamaan ng malaking bato. Sa kabutihang palad, nakapagtago sila sa isang kuweba. Doon, nakakita si Tom ng bitik sa pader. At nang buksan ito, natagpuan niya ang isang sagradong lugar kung saan naninirahan ang daan-daang dragon. Ngunit nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina, kinailangan niyang bumalik agad sa kanilang tirahan. Bago siya ihatid, sa tuwing lumalapit sila sa pasilidad, nagpapakawalan ng pulso ng enerhiya ang dragon upang patayin ang mga ilaw, sa paraang ito, makalilipad ito sa mundo ng tao nang hindi napapansin. Matapos linlangan ang kanyang ina, nagpasya si Tom na hanapin muli ang dragon at hiningi ang tulong ni Alex upang ma-deactivate ang mga sensor. Sa tulong nito, matagumpay niyang nalusutan ang security system ng pasilidad at nakalabas ng hindi napansin. Ngunit hindi alam ng binata na sinusundan pala siya ni June, na sabik makita ang isang dragon sa personal. Nang makita ni June ang nilalang sa unang pagkakataon, labis ang kanyang tuwa. Doon niya nalaman na pinangalanan na ito ni Tom ng Thunder.
Agad na kinuha ni June ang kanyang cellphone upang kuhanan ng litrato ang hayop, ngunit pinigilan siya ni Tom at sinabing hindi dapat malaman ng kahit sinong miyembro ng Akaris ang tungkol sa pag-iral ni Thunder dahil tiyak na huhulihin ito para sa pag-aaral. Nagpasya si Tom na dalhin si June sa lugar ng ibang mga dragon, at labis na natuwa ang dalaga sa pagkakataong makalipad sakay ng isang maganda at mahiwagang nilalang. Nang makita niya ang isang mundo na puno ng mga dragon, nagulat si June sa kabaitan ng mga ito dahil akala niya ay mababangga silang lahat. Ngunit di nagtagal ay natuklasan niyang hindi lahat ng nilalang doon ay mabait, dahil inatake siya ng mga dragon na kumakain ng kristal. Sinubukang tulungan ni Thunder ang mga kabataan na makatakas, ngunit sila'y tinamaan ng mga bala at napilitang magtago. Sa kanyang pagtakas, napadpad si June sa isang ilalim ng lupa na lawa kung saan niya nakilala ang isang dragon na may 2 ulo, at nagpasya siyang sanayin ito. Habang si June ay nakikipagkaibigan sa mga dragon at nag-iisip ng paraan upang makatakas mula sa ilalim ng lupa bago sila madurage ng lindol, sina Tom at Thunder ay nasa isang misyon upang itaboy ang mga gem breakers na patuloy silang hinahabol. Sa tulong ni Nawo at Wei, nakabutas sila ng butas sa kisame at muli nilang nakasama ang kanilang mga kaibigan. Sama-sama silang lumabas ng kuweba. Sa kanilang paglalakad, narinig ni na Tom at June ang sigaw ng tulong mula sa isang gem breaker at nagpasya silang bumaba upang tumulong. Sugatan ang nilalang at hindi na makalipad kaya bumalik sila sa pasilidad upang kumuha ng first aid kit. Pagdating sa ospital, nakilala nila si Baker at nalaman nilang ang kanyang lolo ay isang veterinaryo. Nagdesisyon silang dalhin ito sa Fisher upang gamutin ang dragon. Sa tulong ng kanilang grupo, nagawang lapitan ni Baker ang dragon at bigyan ito ng pampakalma. Tinulungan niya ito sa mga sugat at unti-unting nakuha ang tiwala ng hayop. Nang matanggal niya ang isang kristal sa pakpak nito, tumigil sa pagkirot ang dragon at naging kaibigan niya ito. Tinawag ni Baker ang bagong kaibigan na Plowhorn. Biglang lumitaw ang 3 dragon na unang umatake kina Tom at June, at sinugod ang sugatang dragon. Sa galit, tinangkang takutin ni Baker ang mga ito ngunit siya ang naging bagong target. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit tinamaan siya at sinagip ng gem breaker. Sa tulong ng kanyang bagong kaalyado, nabagsak nila ang isang malaking kristal upang durugan ang kalabang mga dragon. Ngayon na may partner na siya, nagsimulan ng isang magandang pagkakaibigan sina Baker at Plowhorn. Naglakad-lakad sila sa Fisher ngunit muntik silang mahuli ng isang helicopter mula sa Ares. Upang hindi sila makita at mahuli, nagsanay ang mga kabataan ng escape tactics at tinuruan ang kanilang mga dragon na gamitin ang kani-kanilang kapangyarihan. Bilang panlinlang, sa puntong iyon, napansin ng grupo na may paparating at nalaman nilang malapit nang madiskubre ni Alex ang kuweba. Nang makita na niya ang mga dragon, inimbitahan siya ng 3 na sumali sa kanilang grupo ngunit tumakbo siya at kinailangan nila siyang habulin. Pag-uwi niya, natakot si Alex at sinubukang kumbansihin ang sarili na panaginip lang ang lahat. Ngunit bigla niyang napansin na may presensya sa loob ng kanyang bahay, isang dragon na may kakayahang magkubli. Agad siyang tumakbo para humingi ng tulong, at paglabas niya ng bahay ay nakita niya ang kanyang mga kaklase. Nang matuklasan ni Tom ang tungkol sa Invisible Dragon, sinubukan niya itong hulihin ngunit lalo lamang niya itong natakot at napaalis. Kaya naupo siya at hinayaang lumapit ang hayop. Sa huli, iniabot ni Alex ang kanyang kamay at lumapit ang dragon na pinangalanan nilang Feathers. Kinailangan ng grupo na ibalik ang kanilang mga dragon sa kuweba. Gamit ang fog breath ni Nawo at Wei, nalinlang nila ang mga gwardya. Nakahinga ng maluwag ang mga kabataan at masayang pinanood ang kanilang magagandang dragon na parang isang tunay na pamilya. Kinagabihan, habang natutulog si Tom, ginaisang siya ng isang matinding lindol, ang pinakamatindi mula nang dumating sila sa istasyon. Ipinabatid kay Olivia ang patuloy na paglalan ng mga pagyanig. Napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, maaaring gumuho ang buong pasilidad at mahulog sa Fisher. Bilang solusyon, binalak ng geologist na pasabugan ang loob ng Fisher upang sirain kung anumang sanhi ng mga pagyanig. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Baker dahil maaapektuhan ang kuweba ng mga dragon. Biglang dumating si Wilma Sedin at sinabi na ang plano ni Olivia ay lalo lamang makakasira sa pasilidad. Ngunit dahil kilala si Olivia bilang isang respetadong siyentipiko,
Nagpasya silang sundin ang kanyang plano at magpadala ng probe sa madaling araw upang pasabugan ang lugar. Nagmadaling pumunta ang mga kabataan sa kuweba upang bigyang babala ang mga dragon. Nang masigurong ligtas ang lahat, nagpasya si Tom na ipadala sila sa Hidden World upang hindi sila madamay kung guguho man ang kuweba. Pagkatapos ng pagsabog, maaari na silang bumalik. Ngunit sa paglabas nila ng kuweba, hinarap nila ang isang dambuhalang nilalang, ang siyang sanhi ng mga pagyanig. Agad nilang naisip na nasa panganib ang kanilang mga magulang dahil kung bababa ang mga ito sa fissure, tiyak na masasalubong nila ang halimaw. Nagpasya sina Tom at June na bumaba sa tubo upang humingi ng tulong sa kanilang mga dragon. Pagdating sa entrada ng Hidden World, natuklasan nilang natabunan ito ng mga bato. Ginamit ni Tom ang martilyo upang sirain ito, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Thunder ang presensya ng kaibigan at pinakawalan ng kanyang kidlat upang buksan ang daan. Sakay ng kanyang dragon, lumipad si Tom patungo sa probe, determinadong pigilan ang halimaw na umatake kina Olivia at Philip. Nang malapit na silang barilin, dumating ang kanilang mga kaibigan at nagtulong-tulong upang labanan ang kalaban. Ginamit ni Feathers ang kanyang tunog upang guluhin ang halimaw at nahulog ito sa fissure, ngunit nadamay sina Tom at Thunder at nahila pababa. Agad na sumunod si June ngunit hindi niya inabutan ang kaibigan. Sa kabutihang palad, nakalaya si Tom at nakabalik sa ibabaw kasama si Thunder. Pagkatapos ng pagsabog, bumalik sina Olivia at Philly sa base at ipinagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon. Ngayong nawala na ang banta, bumalik na ang mga dragon sa kuweba at iniwan ang kanilang marka sa bato. Nang makita ang marka na iniwan ni Thunder, napagtanto ni Tom na ito ay kapareho ng simbolong iginuhit sa kanyang helmet. Nagtaka siya kung anong ugnayan mayroon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Isang araw habang naglalaro sa kuweba, nakakita ang grupo ng isang sanggol na dragon na mukhang unicorn. Kahit maliit ito, naglalabas ito ng mga sumasabog na bula mula sa sungay nito, at natuwa si June sa kakatean nito. Balak ng dalaga na ampunan ang munting nilalang, ngunit sinabi ng kanyang mga kaibigan na masamang ideya ito dahil baka magdulot ito ng problema. Kaya't palihim niya itong isinama pa uwi. Ngunit pagdating sa bahay, nagdulot ng kaguluhan ang mga bula ng nilalang at ito'y tumakas. Sa tulong ng buong grupo, nagsimula si June na hanapin ito at natagpuan nila ito sa isang supermarket. Gumamit si Tom ng walis upang itapon ang nilalang sa isang basurahan, at nahuli ito ni Baker. Pagbalik nila sa gubat, nadiskubre nilang may iba pang mga sanggol na unicorn dragon na nagkalat at nagpapasabog ng mga bula, na maaaring makatawag ng pansin ng mga gwardya. Nang makita nilang isa sa kanilang mga kaibigan ay nahuli, nagsimulang habulin ng mga gwardya ang mga kabataan at natrap si June. Sa kabutihang palad, dumating ang mga dragon at tinakot palayo ang mga munting nilalang. Habang tumatakas, nahulog ni Baker si Nibbles sa bangin, ngunit naisalba naman ito ng kanyang mga kaibigan. Nagkaisa sila upang gumawa ng isang napakalaking sumasabog na bula na kayang wasakin ang buong istasyon. Upang maiwasan ang sakuna, iniutos ni June kay Wuna ay freeze ang bula at matagumpay nila itong naitapon sa bitik, na iligtas ang mga empleyado ng Akari mula sa pagsabog. Kinabukasan, inatasan si Olivia na gumawa ng mapa ng ilang kuweba sa seksyon 2 kasama si Wilma. Natakot si Tom na baka matuklasan ng kanyang ina ang pasukan sa nakatagong mundo kaya't sumama siya sa kanila. Habang tumatawid sa isang batong tulay, nahulog sila pero nasalo ng tali. Agad dumating si Thunder upang tumulong, ngunit hiniling ni Tom na magtago ito dahil ayaw niyang makita ito ng kanyang ina. Sa tulong ng pagtutulungan, nailigtas ng mag-ina ang kanilang sarili at ipinagpatuloy ang kanilang paggalugad. Magkasama nilang natagpuan ang isang napakagandang kristal na hindi pa nakita noon, kaya't dinala ito ni Olivia sa laboratorio para sa pag-aaral. Biglang dumating si Wilma at nagkaroon ng lindol. Habang patakbo ang mga geologist patungo sa pinagmulan ng pagyanig, sinubukan ni June at ng iba pa na gamitin ang lava ng dragon upang isara ang pasukan ng kuweba at hindi matuklasan ang kaharian ni Olivia. Ngunit kumalat ang lava sa ibang bahagi ng kuweba. Nang mapagtanto nilang babahain ang lugar, agad silang tumakas. Nang makita ni Tom na nasa panganib ang kanyang ina, tinawag niya si Thunder na agad nilinis ang daan para makatawid sina Olivia at Wilma. Pagbalik sa istasyon, tumungo si Tom sa kanilang tagwan at pinasalamatan ang kanyang mga kaibigan dahil kung hindi sila kumilos,
natuklasan sana nina Wilma at Olivia ang nakatagong mundo. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, nagkikita ang apat sa kuweba ng dragon. Ngunit isang araw, pinaligiran sila ng mga zombie dragon at nakagat si Baker sa braso habang tumatakas ang grupo. Nahuli si Feathers, at pagkatapos ay umalis ang mga dragon. Nang makita ang panganib ng kanyang kaibigan, nagpanik si Alex at sinubukang pakalmayan ng grupo. Napansin ni Baker na unti-unti nang nai-infect ang kanyang sugat pero hindi niya ito sinabi sa kanila. Sa tulong ng tracker na ikinabit sa saddle ni Feathers, natunto ni Alex ang lokasyon nito pero, nadiskubreng inalis ang saddle. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan. Biglang naamoy ng fluor ng dragon at sinundan ito hanggang sa isang templo kung saan nagtipon-tipon ang mga zombie dragon kasama si Feathers. Agad lumipad ang grupo papunta sa kulungan upang iligtas ang kaibigan pero kinailangan nilang tumakas nang habulin sila ng mga dragon. Habang tumatakas, napansin ni June na may kagat si Baker. Nakiusap si Baker kay Tom na itali siya sa sungay ni Gembreaker para kung sakaling maging zombie siya, hindi niya sila masaktan. Naisip ni Alex ang plano upang iligtas si Feathers at hiningi ang tulong ng kanyang mga kaibigan upang abalahin ang mga zombie habang siya ay tumatakbo papunta sa kulungan. Doon, nadiskubre niyang may dalawang sanggol na dragon din na nakakulong kasama ni Feathers at ginamit niya ang kristal upang sirain ang mga rehas. Biglang lumitaw ang isang zombie dragon at hinabol sila, pero napaglalangan nila ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Alex na pinalibutan ang kanyang mga kaibigan at sumugod siya upang tulungan sila. Ginamit ni Feathers ang kanyang supersonic na sigaw at doon nila napagtanto na ang mga dragon ay hindi zombie, dumadaan lamang sila sa pagpapalit ng balat. Laking ginhawa ni Baker na hindi siya magiging zombie. At kahit pa umalis ang iba pang dragon ng kanyang uri, piniling manatili ni Feathers sa tabi ni Alex. Simula nang matuklasan ni Tom na ang marka ni Thunder ay kapareho ng nasa kanyang helmet, naging abala siya sa pagsaliksik sa koneksyon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Isang hapon habang lumilipad sa ibabaw ng lawa sa loob ng kuweba, nakakita siya ng water dragon at biglang nahulog ang kanyang helmet. Tumalon siya agad sa lawa upang kunin ito at muntik ng lamunin ng nilalang. Gayunpaman, nailigtas ni Thunder si Tom at ibinalik siya sa tuyong lupa. Nang magkita silang muli ng kanyang mga kaibigan, nalaman ni Tom na naglabas ng babala ang Akari dahil may naganap na sunog sa kagubatan malapit sa pasilidad. Determinado si Olivia at Philip na iligtas ang mga posibleng biktima kaya't pumasok sila sa kagubatan. Sumunod naman si Tom kasama ang kanyang grupo upang magbigay ng suporta mula sa ere, at tinulungan nilang matagpuan ang tatlong lumberjack na napalibutan ng apoy. Nang ligtas na ang lahat, nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano nila mapapatay ang sunog. Naalala ni Tom ang mga water dragon at naisip na humingi ng tulong sa kanila. Sa tulong ni Alex, ginamit ng binata ang mga alitaptap bilang pain upang akitin ang mga dragon sa kagubatan, dahil ito ang paborito nilang pagkain. Pagdating ng mga nilalang, agad silang naglabas ng maraming tubig at naapula ang apoy na sumusunog sa kagubatan, naligtas ang buong base ng Akari. Makaraan ng ilang araw, habang nasa isa na namang ekspedisyon, nakatagpo ang grupo ng bagong uri ng dragon, nakahawig ng higanteng gagamba. Nang makita ito, natakot si June dahil may matinding takot siya sa mga gagamba. Kaya't nagpasya siyang manood na lang habang sinusubukan ng kanyang mga kaibigan na ibalik ito sa kuweba dahil mukhang nawawala ito. Subalit nang sinubukan nina Baker at Tom na hulihin ito, nakatakas ang maliit na halimaw at napunta sa ulo ni June. Dahil hindi nila ito matanggal, iminungkahi ni Alex na ibalik na lang ito sa kuweba, umaasang mas magiging kampante ito roon. Ngunit nang makita ni June ang kuweba na puno ng sapot, natakot siya at nahuli ng mga sapot, pati si Alex ay naipit habang tinutulungan siya. Biglang dumating ang mga kapatid ng sanggol na dragon, ngunit hindi makapasok sina Tom at Baker dahil sarado ang pasukan ng kuweba. Lalong lumala ang sitwasyon nang salakayin sila ng 12-dosenang gagamba. Kinailangang matutong magsanib puwersa ang mga dragon upang matalo ang mga ito. Sa tamang oras, nakapasok ang mga kabataan sa kuweba at nailigtas ang kanilang mga kaibigan. Ngunit habang muling nagkakasama ang grupo, dumating muli ang 12-dosenang kalaban at nagsimulang habulin sila. Muli, pinagsanib ng mga dragon ang kanilang lakas at Naple Ace ang mga ito. Kinabukasan, nagtipon ang grupo upang mamasyal kasama ang mga dragon.
Napansin ni Tom na wala si Thunder sa kuweba kaya't humingi siya ng tulong kay Plowhorn upang sundan ang bakas nito. Napunta sila sa tila isang parallel world. Habang lumilipad sa mahiwagang kuweba, nasalubong nila ang maraming dragon na tila may tinatakasan. Habang naglalakbay, napansin ni Tom ang kakaibang liwanag sa langit at pinaghinalaang isa itong senyales ng saklolo mula kay Thunder. Bago pa man sila makapagpatuloy sa paghahanap, dumating ang mga unicorn dragon at sinimulang salakayin sila gamit ang mga sumasabog na bula. Sa sandaling iyon, inakit ni Feathers ang mga ito patungo sa lawa at pinagyelo sila ni Wu gamit ang kanyang malamig na hininga. Ngayong ligtas na ang daan, nagpa siya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit biglang dumating ang isang bagyo at natuklasan nilang ito'y dulot ng isang napakamakapangyarihang dragon. Nagkaisa ang tatlong dragon upang labanan ito, ngunit naipit sila sa gitna ng isang ipu-ipong apoy kasama ang kanilang mga tagasanay. Dahil siya ang may pinakamatibay na dragon, nagpa siya si Baker na lumipad patungo sa gitna ng bagyo upang atakihin ng Plowhorn ng kalaban. Nang hamupa ang bagyo, nagsanib lakas ang iba pang miyembro ng grupo at matagumpay nilang napaalis ang dragon. Sa wakas, natagpuan ni Tom si Thunder at nakaramdam ng ginhawa, ngunit napagtanto niyang may nakalaban si Thunder na nilalang at naroon pa ito. Sinundan nila ito papasok sa isang kuweba at nadiskubreng isa pala itong maze kung saan paulit-ulit silang napapadpad sa parehong lugar. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan nila ang nilalang na naninirahan sa kuweba, pero buti na lang at natutulog ito. Agad nagplano si Alex ng ruta para makatakas, ngunit nais ni Thunder na harapin ang halimaw. Habang sinusubukan ni Tom na pigilan siya, nagising ang dragon at ginamit ang mga kristal sa kuweba upang magpalabas ng kapangyarihan. Dahil wala ng takas, nagpa siya ang grupo na labanan ito. Ngunit nang makuryent si Tom, napilitan silang umatras at magkakahiwalay sa maze. Habang hinahanap muli ang kanyang mga kaibigan, nadiskubre ni Tom na ang dragon na ito ang Samire sa pamilya ni Thunder at nais nitong maghayganti. Nangakong tutulungan siya ni Tom, ngunit ayaw ni Thunder na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan, kaya't sinubukan niyang layuan si Tom. Subalit, muli silang nagkita ng grupo at nagsama-sama upang labanan ang Electric Dragon para bigyang oras ang kanilang pagtakas. Nang makita ni Tom na natalo ang kanyang mga kaibigan, nagpasya silang ni Thunder na tapusin na ang labanan. Ginamit ni Tom ang isang kristal upang sipsipin ang kuryente habang pinaputukan ni Thunder ng kidlat ang kalaban. Natalo ang Electric Dragon at tumakas ito. Doon, natagpuan ni Tom ang isang dulo ng sibat na tila gawa ng tao. Kaya't naging misyon niya ngayon na hanapin ang taong ito, umaasang makakahanap siya ng mga sagot tungkol sa koneksyon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Pagkatapos matuklasan na ang kanyang mga ninuno ay mga tagasanay ng dragon, nagpasya si Tom na pumasok sa apoy na kaharian upang magsiyasat. Isinuot niya ang isang espesyal na kasuotan laban sa apoy upang maprotektahan ang sarili, ngunit hindi ito gumana ng maayos kaya kinailangan niya ang tulong ng kanyang mga kaibigan upang mapatay ang apoy. Nang hapon ding iyon, bumalik ang grupo sa campus sa tuktok ng bundok, at nagpasya si Tom na subukan ang iba pang mga prototype ng kasuotan gamit ang isang fire dragon. Nang marinig ito, sinabi ni na Alexandra at D'Angelo na masamang ideya ito, ngunit pinili pa rin ni Tom na subukan at ginamit ang ilang isda bilang pain upang akitin ang nilalang. Pagkatapos pakainin, nagalit ang halimaw at lumapit si Thunder upang ipagtanggol si Tom. Gayunpaman, inatake sila ng dragon at ikinalat ang apoy sa paligid bago ito bumalik sa apoy na kaharian. Makaraan ng ilang oras, nagpasya ang grupo na subukang muli. Muling ginamit ni Tom ang isda bilang suhol sa dragon, pero hindi pa rin ito nakipagtulungan at inatake na naman siya. Mabuti na lang at naisalba siya ni Thunder sa tamang oras. Nang umalis ang fire dragon, napagtanto ni Tom na hindi pumasa ang kanyang kasuotan sa pagsubok sa apoy. Di nagtagal, bumalik muli ang hayop at inatake ang kanilang mga kalaban. Napagtanto ni Tom na ang pagsuhol ay hindi epektibo, kaya sinubukan niyang makipagkaibigan sa dragon. Nang mapagtanto ng nilalang na hindi banta ang mga tao, lumapit ito kay Tom at pinahintulutan siyang haplasan ito. Ilang minuto pa, naging kaibigan na rin ng dragon ang buong grupo. Ngunit nagsimula ang problema nang lumabas ito sa kuweba at napadpad sa labas ng mundo. Upang hindi madiskubre ng mga tao ang tungkol sa mga dragon, nagpasya sina Tom at ang kanyang mga kaibigan na sundan ito.
Habang lumilipad sa kagubatan, napagtanto nilang papunta ito sa base ng Aari, kaya sinubukang pigilan ito ni Tom sa pamamagitan ng pagtalon sa likod ng dragon. Sa takot, sinindihan ng dragon ang sarili nitong katawan at natupok din si Tom ng apoy. Natakot ang kanyang mga kaibigan at sinubukang iligtas siya, ngunit laking gulat nila nang malamang hindi siya nasaktan. Matapos pakalmeyan ang dragon, napaniwala niya itong bumalik sa kanilang tirahan at muling lumipad ang grupo pabalik sa kuweba. Sa puntong ito, sinubukan ng mga kabataan na alamin kung bakit hindi nasunog si Tom. Napansin ni Alexandra na ang gel na inilalabas ng dragon ay nagiging panangga sa apoy kapag ito ay natuyo. Dahil sa natuklasang ito, ginamit ni Alexandra ang gel bilang pandikit upang buuin ang kasuotan ni Tom para makapasok siya sa apoy na kaharian ng hindi nasusunog. Sa tulong ni Alexandra, nagtagumpay si Tom na makagawa ng 100% fireproof na kasuotan. Dahil mayroon na silang dalawang suit, pinili si June upang samahan si Tom sa kanyang paglalakbay. Nabighani sila sa kagandahan ng lugar. Habang nag-iikot sa apoy na kaharian, nakatagpo sila ng isang kalasag na pandigma, na patunay na may ibang tao nang nakarating doon. Biglang may narinig na kakaibang tunog si June, at gamit ang kanyang binoculars, nakita niya na may isang dragon mula sa Crystal Realm na naliligaw. Napadpad ito sa apoy na kaharian sa pagkakamali. Nagpasya sina Tom at June na iligtas ito habang dinidistract ni Thunder ang mga mandaragit. Kinuha ni June ang baby dragon at sinubukang tumakas. Samantala, napalibutan si Tom ng mga flamethrower na dragon at ginamit niya ang kanyang kalasag bilang panangga. Matapos ang ilang minuto ng pagtakbo, napagtanto niyang kailangan niyang harapin ang mga kalaban. Inatake ni Thunder ang mga ito gamit ang kidlat. Tumakas ang dalawa, ngunit sinundan pa rin sila ng mga dragon at napabagsak sila. Nang makita ni June na nasugatan ang kanyang mga kaibigan, humingi siya ng tulong kina Wo at Wei, upang atakihin ang mga fire dragons. Umatras ang mga nilalang at nagpahinga muna ang grupo bago umuwi. Nang malaman ni June na nawawala ang kalasag ni Tom, nagpasya siyang ito'y hanapin mag-isa sa mapanganib na kaharian. Nang mapansin ni Tom na nawawala si June, agad siyang naghanap. Muli silang tinugis ng mga flamethrowers. Napaligiran si Tom, ngunit iniligtas siya ni June sa pamamagitan ng pagsasalamin ng liwanag gamit ang kalasag upang linlangan ang mga dragon. Biglang may malakas na ungol silang narinig at agad silang lumipad pabalik sa Crystal Realm, dala ang baby dragon. Sa sumunod na linggo, nagtagumpay si Alexandra na makagawa ng 2 pang fire suits. Nagpasya ang grupo na muling tuklasin ang apoy na kaharian. Habang naglalakbay, nakita nila ang libu-libong mini-fire dragons na sabay-sabay lumilipad na parang mga ibon. Pagkatapos ng pakikipagsapalarang ito, nagpasya ang mga kabataan na bumalik sa kanilang lugar. Isa sa maliliit na dragon ay nagtago sa bag ni Alexandra. Nang madiskubre ito, ipinakita ni Carla ang hayop sa kanyang asawa at sinabi na isa itong bihirang uri ng butiki. Kaya dinala niya ito sa laboratorio. Nang hapong iyon, sinabi ni Alexandra sa kanyang mga kaibigan ang nangyari at nagpasya silang iligtas ang dragon bago malaman ni Carla ang tunay na pagkakakilanlan nito. Sa tulong ni June, pumasok si Alexandra sa laboratorio at nadiskubreng nanlalamig na ang apoy ng dragon dahil kailangan nito ang init ng kanyang grupo upang mabuhay. Nang umalis ang dalawang siyentipiko, dinala ng dalawa ang dragon sa labas. Ngunit biglang dumating ang kapatid ni June at ninakaw ang aquarium kung saan naroon ang nilalang. Nang mapagtanto niyang isang mini dragon ang hayop, nagpasya si Eugene na dalhin ito sa kanilang ina. Ngunit napigilan siya ni June at sinabing malas ito sa pera at pag-ibig. Dahil dito, ibinalik ni Eugene ang dragon sa kanyang kapatid. Ngunit bago nila ito maibalik sa grupo, dumating si Linda at dinala ito sa laboratorio ni Wireless. Upang iligtas ito, pinasok ni Alexandra ang security system ng base at pinaandar ang alarm. Nang umalis na ang lahat ng siyentipiko, kumilos si Feathers at iniligtas ang mini dragon mula sa laboratorio. Agad nilang dinala ito pabalik sa kuweba, ngunit akala nila ay patay na ito. Biglang dumating ang 2 pang dragon na kauri nito at ginamit ang init ng kanilang mga katawan upang painitan ito. Nagising ang nilalang at sumama sa kanyang mga kaibigan pauwi. Makalipas ang ilang panahon, habang lumilipad sa Crystal Realm, napansin ni D'Angelo at ng kanyang mga kaibigan ang presensya ng mga dragon mula sa apoy na kaharian, at napagtanto nilang hindi maganda ang kalagayan ng mga ito.
Pagkatapos kainin ang mga kristal, isinuka ng mga nilalang ang lahat, ngunit pagkatapos ay kumain muli ang mga dragon, na siyang ikinagulat ng mga kabataan. Matapos ang kaunting pagsusuri, napagtanto ni D'Angelo na nakasasama sa mga hayop ang mga kristal dahil nakasanayan ng mga ito ang kumain ng batong bulkaniko. Sa pagsubok na maibalik sila sa Fire Realm, nagpa siya ang grupo na kumuha ng mga batong bulkaniko bilang pain upang maakit ang mga dragon. Ngunit sa halip na maakit sila, nagalit lamang ang mga ito dahil sa ginawa ni D'Angelo. Sa sandaling iyon, dinala siya ni Plowhorn pabalik sa Fire Realm at sinamahan naman sila ng natitirang miyembro ng grupo. Pagdating nila roon, natuklasan nilang ang batong nakuha ay isang itlog ng dragon. Nakonsensya si D'Angelo dahil sa pagkuha niya nito. Maya-maya, dumating ang ina ng mga sanggol na dragon, at labis itong nagalit. Dahil mabagal ang galaw ng dragon, agad nakatakas ang grupo. Ngunit lalong lumubha ang nararamdaman ni D'Angelo. Sa pagkabigo, ibinigay niya ang natitirang itlog sa kanyang mga kaibigan at hiniling na ibalik ito. Matapos magpaalam kay Plowhorn, bumalik siya sa kampo habang nagpasya sina Tom at ang iba pa na gamitin ang itlog bilang pain upang maibalik ang mga dragon sa Fire Realm. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang plano nila. Kumalma ang mga nilalang nang matagpuan nila ang mga batong bulkaniko. Ngunit may panibagong hamon, ang maibalik ang itlog. Nang matanto ng inang dragon kung sino ang kumain ng kanyang mga anak, nagalit ito at lumapit sa ibang mga dragon. Nagdesisyong habulin ni Alexandra si D'Angelo, naniniwalang siya lamang ang makakapag-ayos ng sitwasyon. Bagaman iniisip ni D'Angelo na isa siyang huwad dahil sa kanyang pagkakamali, nagpasya siyang subukang itama ito. Nagdala siya ng ilang kristal para kainin ng mga fire dragon. Sa paggawa nito, inilabas ng mga hayop ang mga itlog na kanilang nalunok, at naibalik ni D'Angelo ang mga ito sa inang dragon. Matapos makabawi sa kanyang pagkakamali, bumalik ang grupo sa kanilang tahanan at muling nabawi ni D'Angelo ang kanyang tiwala sa sarili bilang isang dragon trainer. Kinabukasan, habang naglalaro ang mga kabataan at ang kanilang mga dragon sa kuweba, napansin ni Thunder ang presensya ng isang hindi kilalang nilalang. Nagsama-sama ang mga dragon upang halughugin ang paligid. Sa paghahanap, nakasalubong ni Feather si Eugene. Pinaghihinalaan na niya ang pag-iral ng mga dragon, at sa wakas, napatunayan niya ang kanyang teorya. Galit na pinaalis siya ni June, ngunit ngayon ay gusto na ring maging dragon trainer ng binata. Nagtipon ng grupo upang pagdesisyonan kung ano ang gagawin sa kanya, sapagkat natatakot silang isumbong ni Eugene sa mga matatanda ang tungkol sa kuweba. Upang maiwasan ito, nagpasya si Tom na tanggapin siya sa grupo, ngunit kailangang pumili ng dragon si Eugene. Kapag walang dragon na pumili sa kanya, kailangan niyang bumalik sa kampo at hindi na pwedeng magsabi ng kahit ano tungkol sa mga nilalang. Pagkalipas ng ilang minuto sa paglipad sa Crystal Realm, may nakita silang dragon na natutulog, at sinubukang sakyan ito ni Eugene. Ngunit hindi siya nakinig sa payo ng kanyang mga kaibigan at nahulog siya. Matapos ang ilang bigong pagsubok, napagtanto ni Eugene na mahirap pala talaga ang pagiging dragon trainer. Bigla silang nakarinig ng mga sigaw ng tulong, nasa panganib ang mga dragon. Napapaligiran ng mga flamethrower ang mga dragon kaya't nagkaisa ang grupo upang maibalik sila sa Fire Realm. Matapos iligtas ang isa pang batang dragon, napansin ni Alexandra na may bagong pagsalakay ayon sa sensor, kaya agad nilang pinuntahan ito. Pagdating sa lugar, nakita ni Tom ang shortcut na nagdudugtong sa Fire Realm at Crystal Realm, kaya napagpasyahan niyang isara ito upang pigilan ang pagsalakay. Samantala, kailangang tumakas ni June at Eugene mula sa mga flamethrower dragons. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang isang dragon na may 8 paa na nasa panganib din. Nang muntik na itong masunog, ginamit ni Eugene ang kalasag ni June upang protektahan ito, at nakuha niya ang tiwala ng dragon. Pagkatapos nilang paalisan ang kalaban, nagtungo ang magkapatid sa grupo upang tulungan silang itaboy pabalik sa Fire Realm ang mga flamethrower. Sa huli, natulungan ni Eugene at ng kanyang dragon na isara ang lagusan upang hindi na makabalik ang mga mandar-ambong sa Crystal Realm. Dahil napili na siya ng dragon, tinanggap na si Eugene bilang bagong miyembro ng grupo, at ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay kasama ang bago niyang kaibigan. Ang susunod na misyon ng grupo ay ang gumawa ng isang espada na ipapareha sa kalasag na natagpuan ni Tom.
Para magawa ito, kailangan nila ang tulong ng dragon na bumubuga ng lava. Gayunpaman, nang lapitan nila ang hayop, napansin ni D'Angelo na may kakaiba rito. Dahil dito, nagpa siya ang grupo na dalhin ito pabalik sa kampo. Dahil sobrang may sakit ang dragon, hindi ito makalipad paakyat ng burol ng mag-isa, kaya kinailangang tulungan ito ni Tom at ng kanyang mga kaibigan. Habang binabantayan ni Eugene ang iba pang mga dragon, dinala ng grupo ang may sakit na hayop sa infirmary. Matagumpay na natanggal ni D'Angelo ang kristal na bumabara sa daanan ng lava. Ngunit sa pagtanggal ng kristal, nadiskubre nila na bukod sa pagpigil sa pagbuga ng lava, naging dahilan din ito para huminto ang katawan ng dragon sa paggawa ng lava. Dahil dito, hindi na nito kayang painitan ang sarili at napagpasyahan ni D'Angelo na dalhin ito sa Fire Realm, ang tanging paraan para mailigtas ito. Pagdating doon, unti-unting gumaling ang dragon at muling nagbuga ng lava. Para tapusin ang misyon, nagtagumpay si Tom na pandayin ang kanyang bagong espada. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan niya ang isang nakakakilabot na bangungot at nagsimulang maniwalang buhay pa ang Fault Reaper. Kaya napagpasyahan niyang hanapin ito. Sa gitna ng kanyang plano, biglang nagpakita si Alexandra at ibinalita na may alarma sa mga sensor ng Crystal Realm. Pagpunta ng grupo upang mag-imbestiga, nadiskubre nilang nabuksan ang shortcut sa pagitan ng Fire Realm at Crystal Realm. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang dragon. Sa sandaling iyon, napagtanto ng grupo na mga tauhan ng malaking halimaw ang mga flamethrower at napilitang tumakas ang mga kabataan dahil sobrang lakas ng dragon na ito, nakakapanakot ito ng lahat ng dragon sa Crystal Realm. Naisip ni Tom na ang tanging paraan para mapaalis ito ay ang hanapin ng Fault Reaper, dahil naniniwala siyang ito lang ang kayang magpatakbo sa halimaw. Nag-alala si June para sa kanyang kaibigan kaya't sumama siya. Magkasama silang bumaba sa kailaliman ng bitik at pagpasok sa isang kuweba, natagpuan ni Tom ang Fault Reaper at laking ginhawa niyang hindi ito namatay sa pagbangga. Ang susunod na hamon niya ay kumbonsihin ang halimaw na paalisan ang mananakop sa Crystal Realm. Ngunit sa halip, inatake siya ng Fault Reaper. Sa kabila nito, hindi sumuko si Tom. Sinubukan niyang makipagkasundo at humingi ng tawad sa nangyari sa kanilang huling pagkikita. Sa pagbuo ng koneksyon at pagpapakita na hindi siya kaaway, napapayag niya ang halimaw na tumulong. Habang sinisipsip ng Fault Reaper ang lava, nilibang ni Tom at ng kanyang mga kaibigan ang dambuhala. Ngunit naipit sila. Nang muntik na silang masunog ng buhay, dumating ang Fault Reaper kasama ang iba pang mga dragon ng Crystal Realm at inatake ang kaaway. Dahil sa panganib, napilitang umalis ang puting dragon. Binuksan ng Fault Reaper ang isang lagusan pabalik sa Fire Realm para sa mga flamethrower at isinara ang lahat ng daanan. Sa paggalugad, natuklasan ng mga kabataan ang isang lihim na silid. Doon, natagpuan ni Tom ang isang sinaunang kasulatan. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito buksan, kaya naging abala si Tom sa pagtuklas ng laman nito. Para matulungan siyang magpahinga, hinikayat siya ni June na samahan siya sa pagsisiyasat ng isang bagong bunganga ng bulkan na natuklasan ni Alexandra. Sa kanilang paglalakbay, nadiskubre nilang may nakatagong mundo sa ilalim ng yelo. Habang naglilibang sa bagong kaharian, nakakita si Thunder ng isda sa nyebe. Sa kanyang tangkang pakainin ito, siya ay nabitag. Nakita siya ni Leonard at naalala nitong sinira ni Thunder ang kanyang lumber mill. Kaya't binalak niyang maghayganti. Ngunit nakatakas agad si Thunder at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ang lubod na nakatali kay Thunder, napagtanto ni Tom na may ibang tao sa ilalim. Bumaba siya at nakita si Leonard, na kunwari natakot at sinabing aksidente siyang nahulog habang naglalakad. Samantala, napansin ni Alexander na hindi komportable si Thunder sa presensya ni Leonard kaya nagsimulang magduda. Ilang sandali pa, natagpuan ni June si D'Angelo at ang kapatid niya at isinumbong ang nangyari. Nang malaman ni Eugene na kasama nila si Leonard, sinabi niyang kilala niya ito at isa itong malaking problema. Agad silang lumipad patungong Ice Realm upang balaan ang iba. Ngunit nauna na sina Tom at Alexandra at nahuli nila si Leonard. Sa pamamagitan ng kanyang Sonic Scream, pinalayas ni Feather si Leonard ngunit nakapagdulot ito ng pagguho ng yelo at naipit ang mga kaibigan sa ilalim ng malalaking tipak. Sinamantala ito ni Leonard para atakihin sila gamit ang kanyang palakol, ngunit pinigil siya ni Plowhorn at pinatalsik. Nang makita niyang outnumbered siya,
tumakas si Leonard at hindi na nila ito natagpuan. Kinabukasan, nagpa siya sina Tom at ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa Ice Realm upang hanapin si Leonard ngunit inabutan sila ng snowstorm. Nang pumunta sina Alexandra at Eugene upang tawagin ang iba, naligaw sina Webmaster at Feathers. Napilitang umalis ang grupo dahil malapit na ang oras ng curfew. Hindi mapakali si Alexandra at sinamahan siya ni Eugene sa paghahanap. Dahil wala silang mga dragon, gumamit sila ng lubod para bumaba sa bitik ngunit nadulas sila. Sa kabutihang palad, dumating sina Wu at Wei para iligtas sila. Humingi ng tawad si Tom sa pag-iwan kina Webmaster at Feathers. Bilang pagtutuwid, nagpa siya ang grupo na tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang kaibigan. Sa gitna ng paghahanap, narinig nila ang sigaw ng mga dragon at natagpuan sila sa loob ng kuweba kasama ang isang dambuhalang halimaw sa yelo. Nang makita ang kanilang mga kaibigan, sinubukang lumipad nina Feathers at Webmaster ngunit nakabaon ang kanilang mga paa sa yelo. Habang iniiwas ang halimaw, tinunaw ni Wu ang yelo upang palayain ang mga dragon. Sa huli, tumulong ang buong grupo upang talunin ang halimaw kasama si Thunder. Matapos makatakas sa kuweba, matagumpay na nakabalik ang mga dragon sa Crystal Realm. Kinagabihan, sa wakas ay nabuksan ni Tom ang mahiwagang scroll box at natuklasan ang isang sinaunang aklat. Kinaumagahan, sinubukan nilang basahin ito ngunit napagtanto nilang nasa lumang wika ito. Humingi ng tulong si Tom kay June, ngunit nag-aalala si June sa kalagayan ng kanyang mga dragon, sina Wu at Wei. Upang matulungan siya, dinala siya ni Wu at Wei sa tuktok ng bundok. Doon, nakita nila ang isang dambuhalang two-headed dragon na kapareho ng nasa aklat. Akala ng grupo ay nasa panganib ang mga dragon, ngunit napagtanto ni June na ligtas sila. Pinainitan ng Dragon King sina Wu at Wei gamit ang apoy mula sa bulkan, at bumaling ang dalawa. Napag-alaman nilang maraming two-headed dragons ang naninirahan doon. Pagbalik sa kampo, inabisuhan sila ni Alexandra na may nadetect ang mga sensor sa Ice Realm. Sa imbestigasyon, nailigtas nila ang isang dragon mula sa bitag ni Leonard at natuklasan ang kanyang tagwa na puno ng mga kulungang yelo. Lumabas si Leonard at ginamit ang isang whistle upang kontrolin ang mga dragon at palusungin ang isa sa kanila sa mga kabataan. Ayaw saktan ng grupo ang dragon kaya tumakbo sila. Nais ni Tom na kunin ang whistle ngunit naloko siya at nabitag. Pinakawalan ni Leonard si Tom sa kasunduang tuturuan niya itong lumipad ng dragon. Habang lumilipad, palihim na pinalitan ni Tom ang tunay na whistle ng peke. Pagdating ng kanyang mga kaibigan, iniligtas ni June si Thunder habang si Leonard ay muling nagtangkang umatake. Ngunit nang gamitin niya ang whistle, wala na itong tunog. Matagumpay na pinalaya ni Tom ang mga dragon at muling nakatakas si Leonard. Sa kanilang pakikipagsapalaran, natagpuan nila ang isang dragon baby na kamukha ni Thunder at pinangalanan nila itong Shadow. Ngunit palaaway ito kaya binalik nila ito sa kanyang tahanan. Doon nila natagpuan ang pamilya ng mga Thunder Dragons. Bagamat tinanggap sila ng karamihan, tinaboy sila ng pinuno. Nalungkot si Tom at iniwan si Thunder kasama ang kanyang pamilya. Sa footage na kuha ng drone ni Tom, may napansing kainahinalang aktibidad ang kanyang ina. Nang balikan nila ito, natuklasan nilang nawala ang mga dragon at nagsagawa sila ng investigasyon. Nakita nila ang isang ukit ng isang pamilya sa pader ng kuweba at nakilala ito ni Tom mula sa kanyang libro. Nakarinig sila ng sigaw ni Thunder, ngunit tinaboy na naman sila ng pinuno. Bigla silang inatake ng isang puting dragon. Muling lumaban sina Tom at Thunder upang protektahan ang iba. Gumamit sila ng mga patibong at pinatulog ang halimaw gamit ang tranquilizer dart. Ngunit dumating ang isa pang nilalang para sagipin ito. Natalo sila at nawalan ng malay si Tom. Habang papalapit ang kalaban, lumikha ng mist sina Wu at Wei upang makatakas. Sa gitna ng laban, dumating si Tom sakay ng pinuno ng Thunder Dragons at ginamit ang kanyang espada para igiya ang kuryente. Sa tulong ng lakas ni Thunder at ng isa pang dragon, pinagsama nila ang kapangyarihan upang talunin ang kalaban. Umatras ang mga halimaw at muling nanambalik ang kapayapaan. Sa huli, napatunayan ng grupo na hindi sila kalaban at tinanggap na sila ng pamilya ni Thunder. Ngunit nagdesisyong bumalik si Thunder kay Tom dahil alam niyang si Tom ang kanyang tunay na pamilya. Pagbalik nila sa kampo, sinalubong si Tom ng kanyang ina, at napagtanto niyang malaki ang gulo niya.
Dito man nagtatapos ang part 4, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.